Ayan po yung susunduin po. Nasa motor po yung karelasyon niya. Kasama niya po dyan, Idol Rafi. Yung boyfriend niya. Tinutulak siya, sinisipa. Oh. Nagalit po si suspect na live-in partner niya dahil inakusahan po siya na parang nagpaalam sa mga lalaking co-workers. Therefore, parang may anggulo po ng jealousy. Balita ko po, meron pa raw balanse sa punerarya. Sagutin ko na po yun. Yung 6,000. pampalibing po. Meron na. Libre naman po yata yung palibing. Sa District 2. Edi kay Ralph to. Ralph, papuntahin ko na dyan sa opisina mo. Opo. Ako pong bahala, Papa. Opo. Dito po kami para iparating po yung pakikiramay po ng programa. Kamusta po bilang anak si Maymay? Ang anak kong yan, napakabait yan. Pinagtapos ko yan sa pag-aaral para kahit paano nakatulong siya sa akin. Kasi, siyempre, matanda na ako. Hindi ko nga makalain na ganyan na mangyayari sa kanya. Siya ang breadwinner ko. Tumutulong siya sa akin. Pag ganitong kami, naghihirap kami. Sabi niya, Mama, kang mag-alala. Kasi tapos na ako ng pag-aaral, kahit pa paano tutulungan na kita. Ganun. Sa katunayan nga, itong bahay namin, tumutulong din siya dito para mapaayos kasi hindi pa tutapos yung bahay ko. Ma'am Jacqueline, kamusta po bilang kapatid si Maymay? Mabait po yung kapatid namin. Hindi na po siya para kwento, pero hindi po siya nagsasabi ng problema sa amin. Paano niya daw nakilala yung boyfriend niya, yung live-in partner niya? Katrabaho niya. Sa trabaho din po sila nagkakilala. Pero hindi po niya kinukwento kasi yun. Naipakilala po sa inyo? Hindi po niya na. Sa lang po, yung sa cellphone lang po, yung sabi ng lalaki, mahal na mahal daw niya si Ella. Di ang sabi ko sa video call kasi nag-usap-usap kami, sabi ko, okay lang sa akin, hindi ako namimili sa anyo ng itsura ng isang taong. Gusto ko mabait, yung mamahalin yung anak ko, sabi niya gano'n. Sagot naman niya, opo. Gaano na po sila katagal na magkarelasyon? Para 1 taon yata, bago lang sila. Dating po ng sweldo niya, binibigay niya sa akin. Kasi tinatawagan ko, may sweldo mo na ngayon, pandagdag natin dito sa paggawa ng bahay para matapos na ito. Tapos naghiling pa nga siya sa akin, sabi niya, doon daw siya sa 2nd floor. Tapos sabi niya, yung kwarto ko, yung kwarto ko lagyan man ng may lock bed, sinasabi niya. Kasi makami akong gamit. Sabi ko, basta wala naman problema yun Sabi ko sa kanya. Nung araw po, ma'am, na nangyari ito, paano po nakarating sa inyo? Yung mga kabarkada niya, yun nga yung sinabi na natutulog ako nung tinawagan nila ako. Pagpunta ko dun, nakita ko yung anak ko nga. Wala nang malay. Yung ibig sabihin, hindi ko na siya nakausap, ganun. Yun lang. Ano po ang itsura niya? May mga pasa po siya May pasa dito sa mata. Awang-awa nga ako sa kanya. Sabi ko, ano ba nangyari? Ganito. Sabi ko, hindi ko in-expect na ganyan ang mangyari sa kanya. Ganun. Yun, kwento nila. Nag-aaway lang na sila ng boyfriend niya. Sabi ko, nahulog lang daw sa motor. Ganun. Ngayon ko alam ng mga kwento nila sa akin dahil may event nga sila nung araw, party-party. Daming ganun. Dito sa pinagtrabahuan niya. Yung anak ko pa lang yan, may mga utang pala yan. Yung pinaano niya pala doon sa boyfriend niya, sinusuporta niya, nagkakanda utang. May utang daw yan na napakalaki, hindi ko nga din Sabi ko, hindi ko alam yan. Sabi ko, bakit ka nagkautang? Siya pala pag yung gumagastos sa lalaki, sa mga motor, ganun. Yung motor, binili niya yung motor yata Sabi ko, napakabata ng anak ko para magsuporta pa siya doon. Hindi niya naman sinasabi sa akin na ganun na pala ang ginagawa sa kanya ng boyfriend niya doon. Minsan umuwi siya dito may pasta. Tinanong ng mga kapatid namin ano nangyari, hindi po siya nagsasabi. Sabi niya lang, nabangga siya, ganun. Yung cellphone niya po, nabuksan po ng hipag ko. Doon po nakita yung combo nila na, yun nga, malapit yung lalaki na yun. Na pag nag-awi sila, pinapalabas siya ng bahay. Nagchat-chat yung kapatid ko na, papasukin mo na ako kasi malamig dito sa labas. Hindi namin alam na gano'n yung nangyayari sa kapatid. Wala po kami idea. Ano ang naging dahilan po ng pamilya ninyo, Ma'am Jack? Bakit lumapit na kayo kay Idol Rafi? Para po sana matulungan na mahanap po yung lalaki.
Gusto po namin magkaroon ng hostisya yung kapatid namin. Kahit lumabas lang po yung lalaki, mahuli lang po sana. Kasi kung wala po siyang kinalaman doon sa nangyari, sana po nagpakita siya. Kaso hindi ho. Sana nakikita mo, andito si Mimi. Sana sumuko ka na. Kung naririnig mo naman ako dito, sana naman sumuko ka na. Kasi hindi ko akalain na gagawin mo sa kanya. Nagtiwala ako sa'yo kahit hindi tayo nagkikita. Nagsabi pa ako sa iyo no, na mahalin mo yung anak ko kasi mahal na mahal ka niya. Sabi ko hindi ako tumitingin sa itsura ng tao. Gusto ko basta mabait lang, okay na sa akin yun. Nabanggit din po ni Idol na may balance pa daw po kayo sa funeral. Opo, Magkanong halaga po? 6,000. Opo, nabayaran na rin po ba ng programa? Opo. Ano po ang plano sa kanya? Siya po ay ililibing po o i-cremate po, ma'am? Kikaramit po siya ng... Yun po ang desisyon ng family, i-cremate na po. Okay. Ganito na, huwag ho kayong mag-alala. Tututukan ho natin yung kaso. Yung pangako ni Idol Rafi na sasagutin po yung sa balance po ninyo sa funeral na bayaran na. At nabanggit din po na tutulong din po si Kong Ralph sa inyo po nanay, sa inyong pamilya. Kung sakali man po, handa na po kayo pag-isipan kung ano po yung hanap buhay o negosyo na pwede pong maitulong ni Kong Ralph po sa inyo nanay. At mandito rin po ang programa para suportahan po kayo. Na-i-file na po natin sa prosecutor's office yung reklamo laban sa suspect natin na si Ian Christian Valderrama na live-in partner ng biktima natin na si Ella May Marces. Ang naisampa po nating complaint, ma'am, ay violation of Section 5A in relation to Section 6A of RA 9262 constituting murder under Article 248 of the Revised Penal Code dahil sila po ay may dating relationship. Based po sa report namin, bago po siya tuluyang pumanaw ay naging brain dead pa po siya or nakomatos po. Ano po ang cause of death? Ang immediate cause po ay severe traumatic brain injury. Ang antecedent cause ay periorbital hematoma. The underlying cause ay physical assault using bodily force. May mga physical injuries po ba siya nakita po? Meron po siyang black eye or pasa, ma'am, sa kanang mata, ma'am. And then, meron pong mga galos sa katawan. Dinala po siya sa Ortigas Police Substation kasama ang mga kaibigan niya na witnesses din po natin. At naikwento pa po niya na sinaktan siya ni Ian doon sa parking lot nung kung saan po sila nagtatabaho. Ayon sa kanya, ma'am, nagselos si Ian Christian Valderrama dahil pinagsuspetsahan niya ang biktima natin na kaya nagtagal na delay ng pagbaba sa parking lot, nagpaalam sa mga co-workers. Pero ang iniisip niya, ang nagpaalam siya sa mga lalaki na maaaring ikinaselos ni suspect natin. May mga patunay ho ba na may iba hong karelasyon itong victim po? Wala po, ma'am. So talagang wala pong basehan yon. Talagang masama lang ang inisip ng suspect natin. Ngayon po, hindi na po siya bumalik sa trabaho, ma'am. Dagdag ko pa, ma'am, noong oras na pag-report ni Ella, ayaw niya
na magreklamo dito sa live-in partner niya. Dahil mahal na mahal niya to, ma'am, ayaw niyang magkakaso. Yun nga lang, dahil sa tinamo niyang pinsala, hindi niya kinaya, ma'am, hanggang sa mag-pass out siya. Dinala siya ng mga kapulisan natin sa Rizal Medical Center hanggang tuluyan po siyang mawala ng malay. Hindi na po siya nagkamalay, ma'am. Dineklara po siyang brain dead. So, nagsagawa na po agad ang Pasig City Police Station ng follow-up operation para sa ikadadakip ng suspect natin sa known address niya sa Santa Ana, Manila. Subalit, ma'am, hindi na po siya nakita sa bahay niya. At hanggang ngayon, ma'am, nananatili siyang at large. Warrant of arrest na lang po ang hinihintay natin. Once na makuha po natin ito, Mother, Nay, agad kaming magsasagawa ng manhunt operation. Sa direktiba na rin po ng aming hepe na si Police Colonel Henrix Mangaldan. So, ang ating Congressman Ralph Tulfo ay magpapaabot din ng tulong para po sa inyo bilang kayo po ay isa sa mga constituents ng ating Congressman Ralph Tulfo dito sa 2nd District of Quezon City. So, andito po, pinapaabot po ni Congressman Ralph Tulfo yung 30,000 pesos para po sa inyo, nanay, ha? Okay, ito po, naway magamit nyo po sa panimula. Nanay, ano po ang plano po ninyo dito po sa 30,000 pesos? Yun nga gusto ko nga sana yung magtitinda ako ng mga yung may kasamang siomay, saka yung Street foods. ayan, ganon. Magpo-food cart po kayo, Magpo-food nanay? cart kami, ganon yan. Gusto ko sana ganon. 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30. Ayan. Maraming salamat po, Congressman Raptor po, sa ibinigay mong tulong sa akin. Malaking bagay na po ito. Makakaano na rin po kami, makakasurvive na rin po ako sa mga pang-araw-araw namin. And thank you po kay Senador Idol Rapi Tulfo sa tulong po. Sana po tuloy-tuloy po ang pagtulong niyo sa maraming tao. Patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay.